Tinuring mo siyang ama. Di magpakaanak ka. Kulturang Pinoy yan. Nag-a-apply kang naturalization. Gawin mo. I-adapt mo ang sarili mo na ikaw talagang tunay ng Pilipino. Mainit pa rin na pinag-uusapan ng mga netizens ang nangyari sa pagkakaibigan nila Mr. Chang at Bassel Manadel. Nagugat ang lahat dahil sa isang video ng isang vlogger na kung saan binigyan nito si Mr. Chang ng mahigit 7,000 pesos at sinabing yun ay kinita niya sa isang video na ginawa niya for Mr. Chang. Ask the audience to watch the video all throughout, and then no skipping of ads. So they agreed, they enjoyed it, and now it's here, December 22, today. I got the money, and I'm gonna share to you. Nagulat si Mr. Chang dahil hindi siya makapaniwala na malaking pera pala ang kinikita sa YouTube. Sa mismong video, sinabi din ni Mr. Chang na yung ibang vlogger, which is si Bassel Manadel nga, ay gumagawa ng video kasama siya pero ni isang piso ay hindi siya binibigyan nito. Ni video making first time. Me first time 7,500 today. You give me accept. Somebody video making 100 peso. Me don't give me. You understand? Dito na nalungkot si Bassel dahil sa mga salitang binitiwan ni Mr. Chang. Nadagdagan pa ang issue nang gumawa naman si Bobby ng YouTube channel at in-upload doon ang mga videos na binabalatan si Bassel Manadel. At dito na nagsimulang nagkalamat ang pagkakaibigan ng dalawa. Nagsalita na si Bassel at ipinaliwanag niya ang lahat kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Dahil sa mga revelasyon ni Bassel, marami ang nagalit kay Mr. Chang pati na rin kay Bobby. Kaya dahil dito, linulan ng iba't ibang masasamang komento ang YouTube channel na ginawa ni Bobby. Matapang na sinagot naman ni Bobby ang mga revelasyon ni Bassel Manadel. Tinuring mo siyang ama. Di magpakaanak ka. Kulturang Pinoy yan. Nag-a-apply kang naturalization. Gawin mo. I-adapt mo ang sarili mo na ikaw talagang tunay ng Pilipino. Sinabi rin niya na lumala daw ang problema dahil kay Bassel dahil ayaw daw nito makipag-usap kay Mr. Chang. Lumala lang ito dahil hindi ka nakipag-usap eh. Kung tunay kang anak, ang respeto mo, ibigay mo ang tunay na respeto bilang isang anak. Kung ikaw ay interesado maging Pilipino. Kulturang Pinoy. Binanatan din ito si Bassel dahil sa hindi pagsipot nito nung gabing magkikita at mag-uusap sana sila ni Mr. Chang. Ito alam mo, lumala lang to dahil sa yung matanda naghintay gabi na kung gusto mo maging Pilipino sa sinasabi mong maging totoo nga ba? Pinapaliwanag ko, sinishare ko yan. Ang matanda naghintay. Sa kulturang Pilipino, at age of 77 or 76 years old, hindi mo dapat bigyan ng sama ng loob. Dinare din ito si Bassel Manadel. Kung gusto mo, dinedare kita. Off the camera or on the camera. At kung anong sabihin kong kasinungalingan, nakahanda akong pag-anuhan sa korte. Dahil dito sa mga sinabi ni Bobby, ay mas nadagdagan pa ang mga taong galit sa kanya. At ito ang ilan sa mga sinasabi ng netizen. Sabi ni MCG Ospinay, "You're really a good story maker, manipulator," na sana daw magkasundo na sila. "Name that big person from Las Piñas. Bakit mo sinisiraan si Bassel? Mahiya ka naman, tanda mo na eh. Parang wala ka pa ding pinagkatandaan. Magbago ka na kasi matanda ka na. Unsubscribe na." Sabi naman ni Jacob Jabi, "Kuya, wag ka na magpasikat. Di mo na kailangan ma-involve kay Sir Bassel. Magpasikat ka sa paraan mo. Hindi yung maninira ka para lang sumikat. Kawawa ka naman, manahimik ka na lang po. Salamat." Sabi naman ni Ka-Faith lang, "Ang layo ng mga sagot mo, kuya. Malinaw na malinaw sa video ni Bassel lahat, nandun ang ebidensya. Ngayon, may idinadamay ka na naman na ibang tao na kilala ka mong pamilya dyan sa Las Piñas. Naku po kuya,
God bless you po. Sabi naman ni Moonlight, the way you speaks, it shows your real attitude. Yung tono ng boses mo, di naman kami bobo po. Is this for fame? Pag-isipan mo din pagkakamali mo at matuto kang tumanggap ng pagkakamali. Hindi yung nagmamataas ka pa. God bless na lang sa buhay mo. Yun na nga, matanda ka na pero ganyan pa rin po ugali mo. Sabi naman ni Jamaica Roque, ha ha ha, the audacity of this man. Sinasabing si Basil hindi nagbibigay ng share sa kita sa YouTube pero siya mismo ginawang content si Mr. Chang. Ewan ko na lang din po. Sabi ni Joseph Ailes, done reporting, this channel deserved to remove. Basil is a very good man, so show some respect. Nakakahiya ka, Filipino ka pa naman tapos sisiraan mo yung taong walang ibang ginawa kundi tumulong sa mga Filipino. Maraming netizens din ang nakiisa sa panawagan na i-report ang YouTube channel ni Bobby. Sobrang galit na galit ang mga netizens sa ginawa ni Bobby. Pati na rin yung vlogger na unang nag-upload ng video na kung saan binigyan niya ng pera si Mr. Chang at sinabing yun ay sinahod sa isang video ay hindi rin nakaligtas sa pangbabash ng netizens. Ano ang masasabi mo sa video ito? Mag-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!